Di ba nagkaroon ng mga offline galugad, wala bang na ano yung sa Bucor na, yung lahat ng cellphone ninyo na turnover dun sa Bucor, sa BJMP? Wala naman po, Your Honor, kasi po yung cellphone ko po, Your Honor, naiwan doon sa kubol ko po. May mga balit, tao-tao po ako doon. Sila po ang nangangalaga. Ngayon po, Your Honor, hindi ko na po makukontak kung yung cellphone. Kasi kung meron lang po, Mr. Chair, with all contact numbers used by the witnesses, and may I propose sana to subpoena the cell data records through kay General Magalong of those numbers used covering the period when those transactions happened as mentioned. Wala tungkol pong retrieve makuha man lang para sa cell data record po natin. Mahalaga po to. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Meron naman po tayong paraan. Meron naman na digital forensics, Your Honor. Yes, Mr. Chair. Para maano natin yung service provider po natin, this is very important to establish whether or not communication really happened. Totoo ba pa? Now, Mr. Chair, if possible, to produce also the cell phone of JB Sebastian for forensic examination. Meron po ba tayong makuha na cellphone ni JB Sebastian para mag-undergo tayo ng forensic examination? Yung SAF, di ba, marami na siguro just to interject, hindi ba natin sinubject to forensic yung mga nahuli ng nasamsam ng SAF dyan, itong recent raid? Mr. Secretary, or Bucor, siguro Bucor na. Bucor, maybe the Bucor can answer my inquiry. Ulit po yung tanong po. Yung tungkol po sa mga cellphones, especially kay JB Sebastian, wala na po ba tayong makuhang cellphone niya para mag-undergo siya ng forensic examination? Para malaman natin, i-matrace natin yung linkages ng kung this cell number is, where is this cell number, yung tinawagan niya, yung linkage, kumbaga. Wala po akong nabasa sa mga reports na nitong pagdating ko po at sa pagdating ko ng SAF na may nakuha ang cellphone po kay JB Sebastian po. Ang mga nakuhanan lang ay sina Peter ko, Nico, and some other inmates doon po sa Building 14. Pero po, meron po kayong hawak na cell number ni JB Sebastian? Meron po kayong makunan? Wala po kami Importante hawak po. Po to, Mr. Chairman, for internal memory of the cellphone kasi can be still recovered even after deleting the data. Po ni General Magalong to kung gaano importante para malaman natin, Mr. Chair, yung mga transaction, kung kanino po to galing, saan nagmula, sino ang binibigyan ng mga epektos nila, kumbaga. Baka pwede po, Mr. Chair, na we can request to this investigation na kung wala man kay JB Sebastian, malaman po natin sa mga kasamahan niya, Mr. Chair, para malilink natin lahat, Mr. Chair. Tama yan, ano? Siguro dapat, Mr. Secretary and Bucor Director, dapat yun ang targetin natin yun. And if here would have that information on the cell phones that JB Sebastian used, baka makatulong pa kayo, no? Anyway, just so kailangan yun, pero sabi mo may nasamsam kayo, Peter ko, and so on and so forth, di ba? Sinubject nyo na ba yan sa forensic? Searching operations na ginawa po mula po nang dumating po ako ng July 20 ay either yung mga cellphone ay nasa CIDG kasi sila po ang kasama pero po sa mga... ang tanong ko lang po is siguro it is incumbent upon you to request CIDG do a forensic on those, no? And then get them to report to you so you would know, so that you can follow through.
So sana yun ang gawin natin. Anyway, nandyan yung PNP. Perhaps you can coordinate with PNP on this particular point. Actually po, po yun. In fact, one of the documents that I'm reading para malaman ko kung anong situation po ng drug trade sa New Bilibid ay So ano mga po ang findings natin? may kung meron mga man? digital forensic results po. So, binabasa ko po yun. Bibigay ng mga law enforcement agencies ng digital forensic reports. So please submit to Department of Justice so that they can deepen their investigation into the matter. We will do that, sir. We will do that, sir. Mr. Chair, I asked that question because nung umaga po, nanonood po ako ng TV. General Magalong said that there is a software. Di ba po, General, meron ka nabanggit na software that can be used to make a very good link analysis. Di ba po? Yes, Your Kong, Honor. please wind up. Perhaps they can use also for analyzing the data. And pwede po, General Magalong and the Bucor, no, please submit us the copy. And my next question, Mr. Chair, is to our good Secretary of the Department of Justice. Magandang gabi po, Secretary. Good afternoon po. Matanong ko lang po, Mr. Secretary, kung kailan nag-umpisa itong proliferation ng illegal drugs sa Bilibid? Actually po, ang nalalaman ko lang ay di yung sinabing itong mga resource persons, inmates natin. Pero yun kay General Magalong, 2002 pa ay nagsimula ng mag-proliferate ang drugs sa NBP. Mr. Chair, in this investigation, we are now focusing to the New Bilibid prison. Yung bang sa proliferation ng drugs, wala idea kung sa ibang kulungan meron pang mga proliferation ng illegal drugs aside from New Bilibid prison? Meron po. Lahat po ng kulungan natin meron. Including hindi lamang itong mga nasa jurisdiction ng Department of Justice o ng Bucor, pati din po dun sa mga DLG provincial city jails. At saka itong nasa dagig ninyo, na marami rin po dyan. Talaga pong talamak ang proliferation ng droga, hindi lamang sa NBP. So, ibig sabihin po, Mr. Secretary, sa lahat po, nandun. How about in the Quezon City Detention Center sa Annex A located in Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig City? Under the supervision ba ito ng DOJ or sa DILG? DLG po dyan, meron din po dyan. At nag-report na po sa amin yan. Meron na po na report sa inyo, Mr. Secretary. Opo. So marami pong mga high-profile drugs, high-profile inmates. Po yung mga hindi lang high profile, pati yung mga terrorists. For the record, Mr. Chair, can we also have the record of the high-profile inmates kung nandun sa Bikutan, sa Quezon City Detention Center, sa Annex QC? A, kung sino pa po yung mga... Saan? QC? Sa Quezon City Detention Center, Annex A. Siguro po, that will be covered by another committee kasi what is germane to our investigation is proliferation of drug syndicates in Bilibid Prison. So there will be another committee that will cover that. But nonetheless, meron ho tayong subcommittee, but let us limit. Anyway, Your Honor, your time is up, and can we move on? If you want another round, kahit alas 12, okay tayo. Incidentally, just to announce, kahapon kasi nakita ko, si Secretary ng Food outside, we will serve dinner tonight. Mr. Chair, can I have only one more question, if you may allow me? Thank you, Mr. We still Chairman. have 8 interpellators. Mr. Chairman, thank you very much. Nabanggit po ni Secretary Aguirre tungkol yung jammer. Meron na pong
isang company or somebody na nag-donate or ano ba po yung jammer na to? Jammer made in Korea, donated by some good Samaritan. Ayaw nang magpakilala. May I know the specs of this kasi marami pong klase ng jammer. Kung use ba, kaya niya. Kasi malaman natin niya, Mr. Chair, kung gaano ba kalawak in terms of area yung New Bilibid prison natin. Kung kaya ba to ng jammer natin, ano yung lahat ng cellphone nila na hindi na sila makatawag, wala na silang signal. Ang makakaya lamang po ay yung Building 14 ng mga 1,000. Kaya po nung dumating. Dalawa po yun eh. So lalagyan mo ng jammer yung magkabilang dulo para talagang walang makagamit. Ang problema po doon, pag may jammer tayo, pati yung mga radio ng ating mga guards could not be used kasi maja-jam din. Yes, Mr. Chair. Your Honor, this is your third last question. This is the continuation of In question. fact, you must be more interested in the Good Samaritan rather than the jammer. Isa na lang po, Mr. Chair, if you may allow me. Yung klase ng jammer ba 2G or 4G or paano ba yun? Kasi para malaman natin, Mr. Chair. Marami pong jammer tayo dyan sa New Bilibid ngayon. Pero pag ang telepono mo ay 3G na or LTE, kayang i-jam. Kaya ito po, hindi pa natin nasusubukan, kararating lang. So I believe na yung lahat ng telepono pwedeng i-jam. Thank you very much, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Kong Mangudadatu. We now go to our next interpellator, Kong Rufi Biason. Thank you, Mr. Chairman. Yung katanungan ko doon sa mga resource persons natin na inmates, doon sa pinakamatagal na nakapiit sa Bilibid, ano ang history ng organized na mga gangs dyan sa loob ng matagal in existence yan? Your Honor, Mr. Chair, I guess ako ang pinakamatagal na sa maximum. Dumating ako doon ng 2004. Regarding history, background, and culture ng mga pangkats or gangs, may tinatawag na commander, Your Honor. Yung commander ay, kumbaga siyang Diyos ng pangkat. Pinapakinggan bawat salita. Pag sinabi na ikaw doon, ikaw bantay ka ikaw magmayor ka doon, ikaw maban ka, sinusunod po yun, Your Honor. At yung salita ng commander na yan ay mas makabandag pa kaysa salita ng mga Bucor officials, Your Honor. Sila ang mga commanders ay pinapakinggan ng bawat isa ng pangkat. Example dito gaya ni Mr. Noel Martinez, Mr. Froilan Tristiza, na katabi ko, naging commander na sila mapangkat. May mga ayaw ko bilang isang pulis dati. May mga kultura na hindi ko matanggap. Yung tawag na riot, Your Honor. May dalawang mag-aaway, nagkadayahan lang na sa dice o kaya yung Karai Cruz, halagang 50 pesos lang, Your Honor. Ngayon magbubugbugan yung dalawa hanggang humantong sa magsasaksakan. Yung pangkat magsasalpukan na, kalukuhan yon, Your Honor. So iyon ang ngayon ang tama-tama, magandang tanong nyo, Your Honor, para maipaliwanag ko at maunawahan na lahat ng mga inmates, hindi lang sa Bucor kundi sa mga jails. Tanggalin na yung mga ganong klaseng kultura. Walang magandang idudulot yon. Bago rin yon. Hindi lang sa usaping droga. So, sa culture, yung pag-uugali, yung batas ng mga dating batas nung araw pa, dapat baguhin na, Your Honor. Para lang mapaigsi, yung tanong ko kanina, gaano na katagal na in existence ang organizations ng gang sa loob? Dumating kayo doon ng 2004. So sa inyong pagkaalam, kailan pa nagsimula yan? Nung nagkaroon ng ganitong klaseng organized gangs? More or less 1960s, Your Honor. And sa
pagkakapaliwanag sa atin ni Mr. Magleo, more powerful than the Bucor officials, di ba? So ibig sabihin, ang pang-araw-araw na buhay ng mga nakapiit sa bilibid ay namamando ng mga gang sa pamamagitan ng mga leader. Tama ba? Tama, Your Honor. Sa kadahilanang yun, nagagamit din ba ng Bucor officials ang mga gangs para prison population? Yes, Your Honor, as a force multiplier, Your Honor. Kumbaga parang kafgu nila. Kopya. Tama? Yes, Your Honor. They instill discipline or nakakapagpautos ang Bucor officials to manage ang population through the gangs. Tama po, Your Honor. Okay. So ibig sabihin yung leadership ng gangs, meron niyang sanction ng Bucor officials? Actually, under the Bucor Operating Manual, okay po ang Council of Elders. At tinatawag po, Council of Elders sa libro, pero commander sa brigada. Ibig sabihin, merong written policy ang Bucor sa manual niya na Under Bucor authority nitong mga Council of Elders. Yes, sir. Na actually yung mga commanders. Yes, sir. Provided that yung Council of Elders yan ay nakakaalalay at nakakatulong sa administration ng Bucor. So sinasabi natin na yung organization na yan ay sanctioned by government dahil Bucor ang nagpapatakbo tema ng merong gang sa loob. Tama ba? Tama po. Actually, depende po sa application ng paggamit sa power ng o sa authority ng commander or council of elders. Kung application po niya ay mali at ang to-tolerate niya at magiging line of authority gumawa o magbenta ng droga, gano'n na po yun lahat. Pero kung halimbawa naman po ang ipasusunod niya naman at magiging conscious ang pangkat sa kautusan ng Bureau of Corrections and its policy, then gano'n din po ang lalabas. Nabasa ko dito sa isa sa mga affidavits dito, I think sinabi niyong merong mga naging bureau director na maayos ang patakbo. Tama po. ba? Tama po. So ibig sabihin depende sa personality na namumuno. Tama po, Your Honor. The system can be used for good and bad. Tama po. At dito sa nakikita natin ngayon, the system has been used for bad. Tama po, precisely. Yung pagbabagong gagawin dito, yung sistemang yan ang isa dapat nating unahin. Tama ba? Tama po. Ibig sabihin nun ang pagbuwag ng sistema ng organized gang sa loob ng bilibid. Actually, marami na pong nagsuggest po niyan. Kung halimbawa po mawawala ang gang system sa bilibid at ito po ay pagpapantay na walang tatak lahat o gang affiliation ng bawat isa. Kung magkakaroon po ng kaguluhan, dahil po iiral at iiral yan sa mga tao kung saan sila bilong. Mawala ang tatak sa kanila, pero nasa puso nila, doon pa rin sila bilong. Now, ganito po. Kung ako ng pangkat, at ako mag-uutos ako, at alam kong susundin ako ng aking mga tao, na patayin mo si ganito, mawawalaan ako ng command responsibility o liability at hindi ma-identify kung sinong nag-utos. Dahil sasarilinin niya at wala kayong magiging suspect na pangkat. Dahil wala. But, kung meron siyang gang, magkakaroon ngayon ng investigasyon na siya ay membro ng Batang City Jail at ano ang kinalaman ng kaso sa pangkat at kung ito ba ay inutos ng commander. Magkakaroon po ng liability or command responsibility ang nagdadala ng pangkat, Your Honor. Nung bago-bago pa akong lupa, na imbitahan ako sa loob ng bilibid. Meron silang tinatawag na grupo ng non-aligned members. Kuwerna po yan, Your Honor. Yung pangalan nga ulit nun? Kuwerna po, Your Honor. Oo. Supposed to be, hindi sila kasama sa kahit na anong gang. Yes, Your Honor. Pero bumuo sila ng asosasyon. Yes, Your Honor. So, ano ang ibig sabihin din naman nun? Na po, ayun po, karamitan po niyan, yan po yung mga naaalis sa pangkat na mga laging gumagawa ng mga kalokohan. Meron ding mga tao na nabibilong sa kuwerna na pinili nila na maging kuwerna na lang sila. Nagpaalis sila sa pangkat at doon na lang sila nagpalagay. Pero most of the time, puro meron mga offender yan na mga pangkat na dating sinamahan nila.
So it is possible na mag-exist sa loob ng Bilibid na hindi ka affiliated with any gang. Oh, yes, yes, Your Honor. Okay, Mr. Chairman, the proceedings that we have right now is based on House Resolution 105, which is calling for an investigation in aid of legislation on the proliferation of drug syndicates in the National Bilibid Prison. And I think, based on what we have already heard on testimony, the proliferation of drugs was enabled by such a system that is ongoing within the Bilibid. So going beyond specific personalities, kasi yung sistema, kung nandyan, if the system enables yung kalokohan, kahit magpalit-palit tayo ng tao, meron lang nagte-take over. Kaya siguro kung meron tayong isang rekomendasyon na gagawin, sa tingin ko po, tingnan po natin yung sistema na yan. Because that system is the one that's enabling the proliferation of criminal activities. Kahit na hindi siya drugs, kahit na yung ordinaryo lamang na yung accommodation ng convenience ng mga preso sa loob ng Bilibid, it is facilitated through this system. No? So isa po siya siguro dapat tingnan natin. And Mr. Chair, with the manifestation. Actually, we just actually you have overextended, but we are extending time of all. We are giving 5 minutes each instead of the regular 3. So please go ahead. Thank you, Mr. Chairman. And possibly because of me representing the Bilibid prison is located, I have had some observations there. Just going to the guards na mention po, no? Siguro hindi alam ng karamihan na ang mga prison guards or correctional officers natin have really been lagging behind in terms of sa salaries na lang, no? They have been left behind because they were not classified as part of the uniformed service. That's why when I was in the 14th Congress, we were pushing for the bill to elevate the jail guards or the correctional officers to the level of the other uniformed services. What are those? The JMP, the fire department, the AFP, na ipag-iwanan talaga. And right now, nakakapasa lang nung the correctional officers law, no, na kung saan ini-elevate sila. And I think it's now pending with the DBM. So if you can just implement that, we would address the Isa pa siguro hindi familiar ang karamihan, our prison or our correctional officers are exposed to threats. Kasi po yung mga pamilya nila nakatira lamang sa paligid ng Bilibid Prison. They are my constituents. Kaya hindi po nalalayo na kaya rin naman napapasok sa kalokohan, tolerating yung kalokohan yung correctional officers, is because even their own families are under threat. Kaya po yung proposal to relocate the prison or possibly do the regional prison system might benefit us. That's the reason why the SAF is effective. Inside the Bilibid prison, do not know these people, yung SAF. Samantalang yung ating correctional officers, dahil kahit ang sarili nilang pamilya nasa paligid lang ng Bilibid prison, they are exposed to threats. Kaya kung titingin tayo sa sistema, kung paano, that's another thing that we can do in the future. Ating mga correctional officers would also be secure in performing their duties. Kasi napakalaki rin ang threat sa kanila. So, Mr. Chairman, I will just provide some other inputs later on during the course of the proceedings. But all of these are solutions that we are proposing yung sa buong sistema. And in closing, Mr. Chairman, we do hope that the DOJ will consider regionalizing the prisons or perhaps even transferring out of Muntinlupa the national prison because napapaligiran na ho ng residential lahat yan. And in terms of security of the prison and those living around it. To the point nga na kahit yung jammers magrereklamo yung mga residente sa paligid ng Bilibid because of that. But we see those suggestions, recommendations to improve the system para kahit na sino umupo,
mababawasan o matatanggal natin yung problema. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you for that, Congressman Biason. Now we go to saan ba? Congressman Tambunting, wala na, no? Kong Hernandez, please. Deputy Speaker. No? Thank you, Mr. Chairman. Magandang gabi po sa inyong lahat, to the resource person, Secretary Aguirre, my colleagues, magandang gabi po sa inyong lahat. My question is for and PDEA. You know, in 2 days of hearing, na marami na ho tayong narinig na revelations, no? And changes na inintroduce ng DOJ sa pagpalakad ng Bilibid Prison, no? Marami nang na-confiscate, marami nang na-destroy ng mga kubol, marami nang na-correct sa operation sa loob. Ang importante yatang malaman ng publiko na in spite us doing all these investigations, malaki na ang naging epekto nito sa drug trade, no? Outside, because a small portion inside, pero mas malaki yung transaction sa labas. So it's important to inform the public that up to this moment, no, na habang tayo nag-iimbestiga, yung epekto ng changes na nangyayari ay malaki na ang pagbawas operation sa labas. And General Magalong, you can explain in details kung paano na naapektuhan yung kanilang operation outside. We're talking about drug trade na na-reduce na ito ng napakalaki dahil yung nerve center pinatay na ng changes ngayon sa national. Mr. Chair, Your Honor, the information that I'm going to convey to you with regards to the impact of the ongoing operations, especially inside NBP as well as double barrel, which is now being implemented by the Philippine National Police together with the Philippine Drug is a result of our consultation engagement with the different law enforcement agencies. Very, very significant na po ang impact. Ano? Very, very significant na po. Lalo na po yung pagkaka-isolate po nung ating mga high-profile inmates. Ngayon, no, dahil nawalan na ho sila ng communication, movement ng droga, very, very limited na. And the way to gauge it is the cost of drugs now. Napakataas na po ng droga ngayon. The Philippine Drug Enforcement Agency can actually provide us an idea on what is now the present cost of drugs, and that is per gram. And at the same time, makikita rin po natin na pati ho yung mga surrenderers, either pushers or they are users, talaga hong nagko-complain na ho talaga sila na ang supply po napakababa na. Napakababa na. At kung ituloy-tuloy po natin to, talagang very significant po ang impact. Another impact is on the crime. Talagang in several instances, we provided a briefing on the impact of our anti-drug campaign on the crime situation. At talagang, kung titignan niyo po yung crime against property as well as certain crimes against persons, talagang significant din po yung crime trend. In fact, very steep po yung dive sa crime trend. So, you can actually gauge po na it is a very effective campaign, lalo na po yung inumpisan po natin na ayusin po yung situation dun sa loob ng NBP. And malaking bagay po yung nagawa po nila Secretary Aguirre, nila General Asuncion, and our SAF troopers, na they deserve all the recognition dahil pang-iba ho talaga, kung nakita nyo ho yung itsura ho ngayon sa loob ng NBP, lalo na ho yung mga demeanor na mga dating mga matataas na high-profile inmates, kakaiba na po ngayon. Ang hinihingi lang po talaga ng mga inmates dapat pantay-pantay lang kami sa loob. Dapat ganun ho yung hinihingi ng mga inmates. And I believe
what the Secretary and Rolly Asuncion are doing, they are